kapanipaniwala. Mahirap din po kasi sabihin na hindi yun totoo. Ang dami na naghihirap. Pero yung kapakanan pa rin nila yung iniintindi nila. Umingay ang mensahe ni Senator Amy Marcos nitong nakaraang linggo matapos itong magbigay ng mensahe ukol sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Siniwalat ni Senator Amy ang paggamit umano ng droga ni PBBM kasama ang pamilya nito. Agad namang nagpayag ng kani-kanilang komento ang mga Pilipino. First of all, siguro, yun nga, madami naman tayong napapanood. Last time may na-issue din na yung deepfake daw na edit about kay PBBM na gumagamit nga siya ng drugs. Well, sometimes, madami na siguro maniniwala kasi galing sa kapatid eh. Pero hindi naman tayo dapat basta-basta maniniwala as long as walang facts and evidence. Ako, for me, nakakalungkot po siya, lalo na inamin din ni Senator Amy na nagmakaawa siya kay Digong para spare si Bongbong kasi nga sa war on drugs nga po, di ba? So parang totoo na yung war on drugs, pinatotohanan nila na totoo na yung war on drugs ay laban lang para sa mga mahihirap, no? In-spare nila dahil yung mga mayayaman, privileged sila enough para hindi po sila mabiktima ng war on drugs. Samantalang yung president natin, yan, nakaupo siya at ang swerte niya no na hindi siya kasama, hindi siya nadamay ng mga time na madaming tao yung nawala because of the war on drugs. Pero ang sabi ng palasyo, dinepensa naman ito na hindi daw yun totoo. Siguro, sasabihin nila yun kasi nga president si BBM. Well, hindi pa rin siya kapanipaniwala eh kasi wala din naman silang nilapag na, ayun nga, ang siguro as a public ad students, ang tinuro sa amin, kailangan namin mag-provide ng mga evidences. Mahirap din po kasi sabihin na hindi yun totoo. I mean, bakit hindi po sila magpa drug test kung hindi po talaga yun totoo? Ayun, ano naman na yung sa tingin mo ay red flags ng mga leader na dapat hindi iboto? Masyado silang gahaman sa power. Masyado nilang ina-abuse yung power nila. And syempre, yung malinis yung track record. Yung mga mahihirap dyan, di ba? Ang dami na naghihirap. Pero yung kapakanan pa rin nila yung iniintindi nila. Kumbaga, nagbubulag-bulagan sila sa mga happening sa country natin. Bumoses ng muli ang kabataan at malinaw na nagpayag ng kani-kanilang opinyon tungkol dito. Ano-ano pa kaya ang masasabi nila tungkol sa susunod nating issue? Ang lahat ng yan dito lang sa Youth Check, Boses ng Kabataan.